Noong January 28, 2024 sa Medellin, Colombia, nakatanggap ng tawag ang pulis tungkol sa isang krimen sa isang pribadong bahay. Halos hindi makapagsalita ang babaeng tumawag. Umamin daw ang kanyang anak na may nagawang krimen. Pagdating ng mga imbestigador sa lugar, nakakita sila ng isang maleta. Sa loob nito ay ang katawan ni Isabela Mesa Sanchez, 19 years old. Para maintindihan ang trahedya, kailangan kilalanin ang mga taong magkakaugnay sa mga pangyayaring ito. Si Isabela Mesa Sanchez ay ipinanganak noong January 2005 sa Medellin, Colombia. Lumaki siyang walang ama at inalagaan lamang siya ng kanyang lola habang ang kanyang ina na si Sandra ay nagtatrabaho sa Mexico para mabigyan siya ng mas magandang kinabukasan. Bata pa lang ay ipinakita na ni Isabela ang pagiging independent at ang kagustuhan na magkaroon ng magandang buhay. Nangarap siyang maging modelo at sinimulan ang pangarap na yon nang lumipat siya sa bayan ng kanyang ina sa Leon sa estado ng Guanajuato. Mabilis siyang tinanggap ng mga modeling agency dahil sa kanyang magandang ngiti at kumpiyansa sa sarili na nagpaangat sa kanya kumpara sa iba. Sa edad na 16, nalaman ni Isabela na siya ay buntis. Ang ama ng kanyang anak ay ang kanyang nobyo at maayos at kalmado naman ang relasyon nila kahit na bata pa sila. Suportado siya ng kanyang ina at tinulungan siyang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Isinilang ng malusog ang kanyang anak na lalaki na si Maximiliano. Pinagsabay ni Isabela ang pag-aalaga sa kanyang anak at ang kanyang modeling career. Balak niya magkaroon ng magandang kinabukasan para sa anak niya, mga bagay na hindi niya naranasan nung siya ay lumalaki. Kahit naghiwalay sila ng ama ng kanyang anak, nanatiling maayos ang kanilang relasyon para sa kapakanan ng bata. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy naman na nagtrabaho si Sandra at naging halimbawa ng tiyaga para sa kanyang anak. Madalas niyang paalalahanan si Isabela tungkol sa mga taong kayang sirain ang buhay habang nagpapanggap na nagmamahal. Gayunman, gaya na ipinakita ng trahedya, huli na nang maalala ni Sandra ang kanyang mga babala. Dahil sa nangyari, siya ang naging tagapag-alaga ni Maximiliano na nawala ng ina sa edad na 2 taon. Si Sebastian Villegas na magiging sospek sa krimeng ito ay pinanganak at lumaki sa Medellin. Ang kanyang mga magulang ay relihiyoso at madalas nasa simbahan. Bata pa lang si Sebastian ay napansin na ang pagiging tahimik niya at ang kanyang labis na pagkasiloso. Pagkatapos ng high school, pumasok siya sa military service. Doon ipinakita niya ang disiplina. Pero napansin ng mga kasama niya ang pagiging mainitin ng kanyang ulo at ang pagnanais niyang kontrolin ng ibang tao. Si Isabela na umuwi mula sa Mexico para magbakasyon ay muling nakilala si Sebastian na dati na niyang kilala nung bata pa lang sila. Wala sa kanila ang nakahula na ang muling pagkikita na yon ang magiging simula ng mga pangyayaring hahantong sa trahedya. Noong kalagitnaan ng 2023, bumiyahe si Isabela papuntang Colombia kasama kanyang anak at ang kanyang ina. Taon-taon nilang ginagawa itong tradisyon na to upang dalawin ang pamilya at mga kaibigan sa Medellin. Halos 3 taon na siya naninirahan sa Mexico noon. Nasanay na siya sa buhay sa Mexico at ang pagbabalik niya sa Colombia ay maikling bakasyon lamang, pahinga at pagkakataon para makasama muli ang mga mahal sa buhay. Habang nasa Medellin, muling nagkita sila ni Sebastian na kilala na niya mula nung bata pa sila. Mas matanda si Sebastian ng 2 taon at dati siyang nakatambay malapit sa paaralan ni Isabela. Noon hindi niya ito gaanong pinapansin pero paglipas ng panahon, nagbago yon. Sa panahon na yon, nagsisilbi pa si Sebastian sa militar ng Colombia at mukha siyang kalmado at mas mature. Hindi planado ang muling pagkikita nila. Nalaman niya ang tungkol kay Isabela sa pamamagitan ng mga kakilala at nag-message siya sa social media. Sa una, magaan at magandang usapan nila. Nagplano silang magkita at mula sa simula pa lang, naging agresibo at sobrang showy na ni Sebastian. Nagtanong siya tungkol sa buhay ni Isabela sa Mexico, tungkol sa kanyang anak, trabaho at araw-araw na ginagawa. Si Isabela na nakasanay ito ng oras sa anak at sa trabaho ay natuwa sa atensyon. Hindi nagtagal, nagsimulang maging sila. Pero kahit sa simula pa lang, nagsimula na magpakita si Sebastian ng mga senyales ng pagkontrol. Tinatanong niya kung sino ang mga kasama nito, saan ito pumupunta at sino ang mga nagme-message sa kanya. Inakala ni Isabela na tanda lang yon ng pag-aalala. Hindi niya nakita ang mga babala. Wala siyang balak na gawing seryoso ang relasyon.
Pero iba naman ang gusto ni Sebastian. Para sa kanya, ang muli nilang pagkikita ay naging mas malalim at naging obsesyon. Habang papalapit ang araw ng pag-uwi ni Isabela, pinilit siya ni Sebastian na manatili sa Colombia. Tumanggi si Isabela. Nandoon ang kanyang buhay, ang anak niya, trabaho at ang kanyang ina. Kaya hindi ito matanggap ni Sebastian. Nagsimula siyang magsabi ng mga bagay na nagpapakita na hindi niya kayang ideya na babalik si Isabela sa ibang bansa kung saan ay tinitignan siya ng ibang lalaki. Bago siya umalis, nangako si Isabela na mananatili silang nag-uusap. Nagmungkahi pa si Sebastian na araw-araw silang mag-video call at pumayag si Isabela. Iniisip na paraan lang yon ng pagpapakita ng pagmamahal. Pero mula noon, ang relasyon nila ay naging paikot-ikot na siklo lang ng pagkontrol at nakatagong galit. Ang pagbisita na dapat sana'y payapa at para sa pamilya ang naging simula ng sunod-sunod na pangyayari na humantong sa isang trahedya. Noon ay wala siyang ideya na ang simpleng pagkikita nilang muli ay mauuwi sa isang napakadilim na sitwasyon. Pagbalik niya sa Mexico, nagpatuloy ang komunikasyon nila ni Sebastian. Araw-araw sila nagme-message, nagtatawagan at nagvi-video call. Sa una, normal lang lahat. Nagbabahagi sila ng mga kwento, mga plano at nanatiling malapit kahit magkalayo. Pero unti-unti nagbago ang lahat. Naging makulit si Sebastian, gusto niya laging available si Isabela. Kapag nadedelay ang reply, agad siyang nagsiselos at nag-aakusa na hindi siya binibigyan ng atensyon. Humihingi rin siya ng mga patunay ng katapatan. Gusto niyang makita ang phone screen ni Isabela. Pinapakomentohan ang mga larawang ina-upload niya at tinatanong kung sino ang kausap ng nobya. Dahan-dahan naging paraan ito ng pagkontrol niya sa buhay ni Isabela. Pinaniwala ni Isabela ang sarili na normal lang ito, na ganito lang magmahal ang isang taong nahihirapan dahil magkalayo sila. Kinausap pa niya ang kanyang ina na si Sandra at sinabihang kailangan lang ni Sebastian ng oras para masanay. Pero patuloy na dumadami ang mga red flag. Nanghihimasok na si Sebastian sa pang-araw-araw niyang buhay. Sinabi pa nito na burahin niya ang ilang contacts, umiwas sa mga kaibigan, lalo na sa mga katrabaho sa modeling. Kapag nababanggit ang ama ng anak niya, bigla itong nagagalit. Hindi niya matanggap na may maayos na co-parenting si Isabela. Sa tuwing nagpapaliwanag si Isabela, nauuwi lang ito sa guilt-tripping at manipulasyon. Napansin ni Sandra na nagbago ang kanyang anak. Naging balisa si Isabela, laging hawak ang telepono at iniiwasan ang anumang usapan tungkol kay Sebastian. Nakita rin ito ng mga kaibigan niya. Nakita nilang unti-unti siyang lumalayo pero hindi nila siya makumbinsi na iwan ang relasyon. Naniniwala pa rin si Isabela na ang selos ay tanda ng pagmamahal at magiging maayos ang lahat pag nakita sila ulit. Sa pagtatapos ng 2023, umabot na sa sukdulan ang pressure at pag-aasta ni Sebastian. Sinimula ni Sebastian na pagbantaan na sasaktan niya ang sarili kapag iniwan siya ni Isabela. Sinasabing hindi siya mabubuhay kung maiisip niyang mapupunta ito sa iba. Minsan pa ay mas lumalalim pa ang mga banta niya. Sinasabi niya na sasaktan niya ang sinumang lalapit kay Isabela. Takot si Isabela sa mga sinasabi niya pero sinusubukan pa rin niya itong pakalmahin. Iniisip na galing lang ito sa matinding emosyon. Sa puntong yon, hawak na ni Sebastian ang halos lahat ng komunikasyon ni Isabela. Siya ang nagdidesisyon kung sino ang pwede niyang kausapin, saan siya pwedeng pumunta at kahit kung ano ang dapat niyang isuot. Kapag lumilihis si Isabela kahit konti, nagagalit siya agad. Napilitan tuloy si Isabela na magpaliwanag at mga dahilan sa bawat maliit na bagay na kanyang ginagawa. Hindi niya namalayang nawala na ang kakayahan niyang makita ang linya sa pagitan ng pagmamalasakit at pagkitil sa kanyang kalayaan. Pagsapit ng huling linggo ng December, sinabi ni Sebastian na hindi na sapat ang video call at chat. Pinilit niyang bumalik si Isabela sa Colombia at sinabi na yun lang ang paraan para iligtas ang relasyon nila. Dahil pagod na sa paulit-ulit na sigalot, pumayag si Isabela na bumisita ng panandalian. Ginawa ni Sebastian na sandata ang tiwala ni Isabela para kontrolin ito. Bawat kilos ni Isabela ay nakadepende na sa pahintulot ni Sebastian. Simula na ito ng pagkawasak, isang sitwasyong magiging tuwirang banta sa kanyang buhay. Noong unang bahagi ng January 2024, sinabi ni Isabela sa kanyang ina na balak niyang bumalik sa Colombia. Simple lang ang kanyang paliwanag,
Gusto niyang makita si Sebastian at makasama ito bago siya mag 19 years old. Nag-alala si Sandra. Sabi niya, halatang pagod na ang kanyang anak, pero mukhang kumbinsido itong makakatulong ang pagbisita niya para maayos ang lahat. Sinubukan niyang pigilan si Isabela. Pinaalalahanan tungkol sa selos at pressure na palaging binibigay ni Sebastian, pero nagpumilit si Isabela na magiging maayos ang lahat. Nagpasya siyang bumiyahe ng mag-isa at iniwan ang anak na si Maximiliano sa kanyang ina. Ayon sa kanya, kailangan niyang malaman kung posible ba talaga ang pagsasama nila ni Sebastian. Nakalive na si Sebastian mula sa military, handang samahan siya sa bawat sandaling nasa Medellin siya. Para sa kanya, ang pagdating ni Isabela ay pagkakataong mas higpitan ang pagkontrol at patunayan na si Isabela ay para lang sa kanya. Noong January 25, dumating si Isabela sa Colombia at sinalubong siya ni Sebastian sa airport. Ang unang mga larawang nakita sa kanyang telepono ay nagpapakita na nakangiti sila pareho. Pero sa kabila ng mga tila masayang ngiti, makikita sa mga mensahe nila na sa araw ding yon ay minomonitor na siya ni Sebastian. Pinipilit siyang magsabi kung nasaan siya at sinong kausap niya. Maikli lang ang mga sagot ni Isabela para maiwasan ang away. Sa mga sumunod na araw, halos hindi sila nagkahiwalay. Sinasamahan siya ni Sebastian sa pagbisita sa mga kaibigan at kamag-anak, habang binabantay ng mabuti ang bawat kilos nito. Ayon sa mga nakakita sa kanila, agad siyang naiinis kapag may kumakausap kay Isabela, lalo na kung lalaki. Kahit nakikipag-usap sa mga babaeng kaibigan ay pinagdududahan niya. Sinubukan ni Isabela na itago ang tensyon pero napansin ng mga taong malapit sa kanya na iniiwasan niyang mapag-isa. Ayaw siyang payagang pumunta kahit saan na hindi kasama si Sebastian. Sinasabi niya na para ito sa kaligtasan ni Isabela, pero sa totoo lang, kontrolado niya ang bawat galaw nito. Gabi-gabi tinitignan niya ang cellphone ni Isabela at ang lahat ng mga messages nito. Sinusubukan ni Isabela na iwasan ang away, pero sa loob-loob niya, nararamdaman niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang kalayaan. At kahit maraming babala, sinubukan pa rin niyang ipakita na normal ang lahat. Sinabi niya sa mga kamag-anak na maayos ang sitwasyon at nag-aalala lang si Sebastian. Pero sa katotohanan, nabubuhay na siya sa tuloy-tuloy na stress. Balak niyang tapusin na ang kanilang relasyon pero hindi na niya nagawa. Pagsapit niya sa lungsod, hawak pa ni Sebastian ang buong sitwasyon. Siya ang nag-aayos ng lahat ng pagkikita, ng schedule ni Isabela at pati kung saan siya mananatili. Ilang araw pa lang si Isabela sa Medellin, sapat na yon para maihiwalay siya ni Sebastian sa lahat ng tao. Ang dapat sana'y pag-aayos ng relasyon ay naging panahon ng walang hinto ng pressure kung saan kahit isang maling salita ay pwedeng magpasiklab ng galit ni Sebastian. Ang biyahe niyang ito ay dapat sana isang maikling pagsubok sa kanilang relasyon, pero sa halip, ito na ang naging huli. Noong gabi ng January 28, ipinagdiwang ni Isabela ang kanyang ika-19th na kaarawan. Naghanda ang mga kaibigan niya ng maliit na salo-salo sa labas ng syudad sa isang pribadong bahay na may mga tugtog, simpleng setup sa labas at kaunting mga pagkain. Para sa iba, isa lang itong karaniwang birthday party. Pero para kay Isabela, bihirang pagkakataon yon para makasama ulit ang mga dating kaibigan. Mukha siyang kalmado at pinipilit na itago kung gaano siya kapagod nitong mga nakaraang araw. Kasama niya si Sebastian at mula pa lang sa simula, halatang tensyonado na ito. Ayon sa mga saksi, halos hindi siya nagsalita at bihira ring ngumiti. Habang nakikipagkwentuhan si Isabela sa mga kaibigan, nakatayo lang si Sebastian sa kanyang tabi at nagbabantay. Ilang bisitang nakaalala na sinabi niyang gusto na niyang umuwi ng maaga, dahilan niya ay pagod daw siya. Pinilit ni Isabela na huwag itong pansinin at panatilihing masaya ang selebrasyon. Pagsapit ng hating gabi, biglang nag-ibang lahat. May nagsuggest na mag-group photo at nang tumabi si Isabela sa isang matagal na niyang kaibigan, biglang naging iba ang reaksyon ni Sebastian. Lumapit siya at hinawakan si Isabela sa kamay at pinilit itong umalis. Napansin agad ng mga tao ang tensyon. Sinubukan ni Isabela na kumawala pero lalo lang niya hinigpitan ang kapit. Ayon sa mga nakakita, malakas niyang sinabi na bitawan siya at sandaling tumigil ang tugtog. May ilang kaibigan na nagtangkang tumulong at nag-alok na ihatid siya pa uwi, pero tumanggi siya at sinabing kaya niya itong ayusin. Pagkatapos noon, umalis silang dalawa at halos hating gabi na. Hindi na muling nakita ng mga tao sa party sa Isabela ng buhay.
Kalauna natuklasan ng mga investigador na sa mga oras na yun pa lang, sobrang hindi na matatag ang emosyon ni Sebastian. Ilang oras bago ang party, nag-message si Sebastian sa isang kaibigan. Nagrereklamo siya na hindi na niya makontrol ang sitwasyon at na hindi na siya sinusunod ni Isabela. Ang mga mensahe na yun ang naging mahalagang ebidensya na nagpapakita na may malinaw na intensyon sa mga sumunod na pangyayari. Pagkaalis ni na Isabela at Sebastian sa pagtitipon, sinubukan siyang kontakin ng mga kaibigan niya pero nakapatay na ang kanyang telepono. May nag-text pa sa kanya kinabukasan pero hindi ito nabasa. Sinabi rin ng kanyang ina na nasa Mexico pa na tinawagan niya si Isabela nung gabing yon pero palaging napuputol ang tawag. Mula sa sandaling yon nawala ng lahat ng bakas ni Isabela. Ang huling beses na may nakakita sa kanya ay noong gabi ng January 28 sa isang party sa labas ng lungsod kung saan nakangiti siya at nakipag-usap sa mga kaibigan. Ilang oras lang ang lumipas, tumabas na ang pangalan niya sa mga ulat ng pulis sa ilalim ng malungkot na pangyayari. Pagkatapos nilang umalis sa party, dumiretso sina Sebastian at Isabela sa bahay ng mga magulang niya. Mga 30 minutes ang biyahe. Ayon sa mga investigador, nagkaroon ng pagtatalo sina Isabela at Sebastian habang nasa biyahe. Ipinapakita ng mga tala ng telepono na bandang hating gabi sinubukan ni Isabela na tawagan ng isang kaibigan pero ilang segundo lang ang tawag bago ito naputol. Yun ang huling activity na nare-record sa telepono niya. Ayon sa mga kapitbahay, may narinig sila ng malalakas na sigaw mula sa bahay ng pamilya Villegas bandang 12:45 ng madaling araw. Makaraan ang ilang minuto, tumigil ang ingay. Noong mga oras na yon ay wala pa sa bahay ang mga magulang ni Sebastian. Dumalo sila sa isang huling gabi ng misa sa simbahan. Pagbalik nila, nakita nila ang kanilang anak na si Sebastian na nagwawali sa sala. Napansin ng kanyang ina na suot pa niyang parehong damit ng isang araw pero basa ito. Nag-iiba rin ang kanyang kilos. Bihira tumulong si Sebastian sa gawaing bahay pero nung gabing yon ay sobrang linis siya at iniiwasan ang makipag-usap. Nang tanungin kung nasaan si Isabela, sinabi niya na nag-away sila at umalis ito. Di nagtagal, napansin ng kanyang ina isang maleta sa sulok ng kwarto. Hindi siya agad nagtanong pero hindi nagtagal ay pumasok si Sebastian sa kusina at tahimik na sinabing nasira ko lahat. Nang tanungin kung ano ang nangyari, kalmado niyang sinabi na pinatay niya si Isabela. Pagkatapos ay umalis siya ng bahay. Hindi naniniwala ang kanyang mga magulang hanggang sa pinuntahan nila ang kwarto at nakita ang dugo. Totoo nga yun. Mga bandang alas 7 ng umaga, tinawagan nila ang military unit kung saan nagsisilbi ang kanilang anak at sinabi ang kanyang pag-amin. Pinayuhan sila ng mga opisyal na agad na kontakin ng mga pulis. Pagdating ng alas 8 ng umaga, dumating ang mga pulis sa bahay. Sa pagsisiyasat, nakita nila ang maletang nabanggit ng kanyang ina. Nang buksan nila ito, tumambal sa kanila ang katawan ni Isabela. Iniulat ng mga eksperto na may 24 na mga saksak sa katawan ni Isabela. Ilan dito ay mga sugat na tanda ng pagtatanggol na nagpapakita na sinubukan niyang lumaban. Ang arma sa isang kutsilyo sa kusina at natagpuan sa basurahan sa likod ng bahay ng kapitbahay. Agad na naging pangunahing suspect si Sebastian. Nagbigay ng buong pahayag ang kanyang mga magulang at inamin nila na sila ang tumawag sa mga pulis. Para sa kanila, ito ay isang desisyong hindi nila maiwasan. Alam nila na hindi matatakpan ang katotohanan at ayaw nilang pagtakpan ang kanilang anak. Pagkatapos matagpuan ang katawan ni Isabela, mabilis na nakatuon ang investigasyon kay Sebastian bilang pangunahing suspect. Sa bahay nakuha ang mahalagang ebidensya, mga bakas ng dugo, ang kutsilyo at ang mga hibla ng damit na tugma sa suot ni Isabela. Naglabas ang pulis ng buletin na naghahanap kay Sebastian at inilunsad ang malawakang paghahanap. Noong umaga ng January 29, sumuko si Sebastian sa base militar kung saan siya naglilingkod. Sinabi niya sa kanyang mga commander na siyang pumatay kay Isabela at handa na siyang harapin ang mga parusa. Dinala siya agad sa kulungan at inilipat sa mga pulis para sa investigasyon. Sa pagtatanong, hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Kalmado siya nagsalita at sinabi na wala siya sa kontrol. Ayon sa mga investigador, hindi siya nagtangkang tumakas pagkatapos ng krimen. Umalis lang siya ng bahay para pag-isipan ang susunod na gagawin. Samantala sa Mexico, natanggap ni Sandra ang malungkot na balita tungkol sa kanyang anak. Sa isang pahayag, sinabi niyang hinihingi niya ang hustisya at hindi niya papayagang hindi parusahan ang pagpatay sa kanyang anak.
Agad na nakakuha ng malaking pansin nito mula sa publiko ang kaso. Sinubaybayan ng mga pahayagan sa Colombia ang bawat hakbang ng investigasyon. Noong January 29, naglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya at inakusahan siya ng committing a crime with aggravation. Inilipat siya sa pre-trial detention. Lumipas sa mga araw sa kustodiya ng walang aberya hanggang noong February 3 nang may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang karaniwang break sa labas, humiling si Sebastian na gamitin ang banyo. Sinunod ng mga gwardya ang tamang proseso at pinayagang pumunta siya. Ilang minuto lang lumipas, napansin na sinusubukan niyang tumakas sa pamamagitan ng bintana ng banyo. Mabilis siyang napigilan at kaagad na nahuli, kaya mas lalo pa siyang hinigpitan habang nasa kustodiya at idinagdag ang bagong kaso ng pagtatangkang tumakas habang nakakulong. Ang insidente itong naging dagdag patunay na wala siyang pagsisisi at handang lumabag sa batas kahit nakakulong na. Nang lumabas ang balita tungkol sa pagtangkang pagtakas, lalo pang tumindi ang tensyon ng publiko. Nang hingi ang mga organisasyon para sa karapatan ng mga kababaihan ng mas mahigpit na parusa para sa mga sospek na may ginawang agresibong kilos laban sa mga babae. Ang pangalan ni Isabela ay naging simbolo ng isa na namang kilalang kaso ng karasang nakabatay sa kasarian. At ang kanyang ina ang naging mukha ng kampanyang humihingi ng mas mabibigat na parusa para sa ganitong uri ng krimen. Nagsimula ang paglilitis kay Sebastian sa huling bahagi ng January at agad ito naging sentro ng atensyon ng publiko. Sa unang pagdinig, itinanggi ng akusado ang kasalanan at sinabi niyang hindi niya maalala ang mismong sandali ng krimen. Iniharap ng mga piskal ang ebidensya, mga ulat ng forensic, mga pahayag ng saksi mula sa party at mga mensahe kung saan nagbanta siya kay Isabela. Lahat ng ito ay malinaw na nagpapakita ng intensyon at pagpaplano. Dahil sa bigat ng ebidensya, nag-alok ang panig ng depensa ng kasunduan sa mga piskal. Pumayag si Sebastian na umamin kapalit ng mas maikling sentensya. Sa huling pagdinig, idiniklara ng korte na si Sebastian ay responsable sa krimeng may kinalaman sa gender-based violence. Hinatulan siya ng 31 years and 3 months na pagkakakulong nang walang posibilidad ng maagang paglaya. Walang bawas sa oras para sa mabuting pag-uugali at walang option para sa house arrest. Siya ay hinatulan noong May 9, 2024. Nagpasalamat si Sandra na ina ni Isabela sa korte at sa publiko dahil sa kanilang suporta. Sinabi niya na ipagpapatuloy niya ang kanyang laban upang maging babala ang kwento ng kanyang anak para sa mga nakakaranas ng mapanakit at abusadong relasyon. Pagkatapos ng hatol, nagsalita si Sandra sa media tungkol sa kanyang pagdadalamhati. Ibinahagi niya kung paano niya nasaksihan sa loob ng maraming buwan ang paghihirap ng kanyang anak sa matinding kontrol at pressure, ngunit hindi niya ito nakumbinsi na wakasan ang relasyon. Ang emosyonal niyang pahayag ay inilabas sa malalaking TV network na naging panawagan sa lahat ng mga magulang na nawala ng anak dahil sa marahas at kontroladong pag-uugali. Nang matapos ang paglilitis, formal na ipinagaloob kay Sandra ang pag-ampon at pangangalaga sa kanyang apo na si Maximiliano. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!